A Day in a Life ng Pabigat sa Office Part 2. Ay ako nga pala si Dada Bro, kasama ko naman si Ninang Thea. Nagpagas nga pala muna kami bago pumasok sa office. Pumasok nga yata kami para lang magsayang ng pera, hindi pa kami nakakalayo ng bahay. Goodbye 1-6 agad. Nagpalinis nga pala muna kami ng windshield kasi ang kapal na agad ng balakubak kahit kaka-carwash pa lang. Nakakaiyak talaga ang hirap ng buhay ngayon. Yung 2,000, 300 plus na lang. Parang pinag-iisipan nga namin kung kakain pa kami sa office mamaya o tigas tiyan na lang. Touchdown, elevator, outfit check muna. Ang sexy talaga ni Ninang Thea at ang ganda pa. Pagkasakay nga namin ng elevator dito, natatawa ako. Paano ba naman kasi hindi pa nag-i-start yung work si Ninang Thea? Gutom na daw agad. Dahil nga sobrang aga naman namin dumating sa office, sabi ko sa kanya, ilapag na muna namin yung gamit namin sa station tapos sa labas na lang kami kumain. Namimiss na rin kasi naming maglakad-lakad dito sa may labas ng building tapos may sariwang hangin at ang ganda rin ng view. Dahil nga twice a month lang kami pumapasok sa office, gagawin na namin to para sulit naman yung pagpasok namin. O diba, paglabas ng building, ito yung view mo, nakakawalan ng stress. Parang gusto ko na nga mag-apply maging guard para naman magronda-ronda na lang ako dito. Alam ko nga, usapan namin ni Ninang Thea, magtitipid na muna kami sa pagkain. Kaso nahila kami nitong okyot-okyot. Meron daw kasing unli rice dito, kaya naman nag-order kami ng unli rice meals. Grabe kasi yung gutom namin ni Ninang Thea. Kala mo hindi kumain ng 3 araw. Ganito nga pala yung style namin ni Ninang Thea. Mag-order kami ng magkaibang ulam para matikman namin parehas. Tapos mag-share na lang kami kapag ka na-serve na. Usapan nga namin ni Ninang Thea, dawihan namin ng kanin para yung busog namin hanggang uwian na. Kaso alam nyo ba, nakakaisang rice pa lang kami, busog na busog na. Paano ba naman kasi parang kumakain kami ng sugarless na biko. Busog naman kami kaso busog sa umay. Paano ba naman kasi yung kanin, minsan na lang kumain sa labas, ganun pa yung nangyari. Honest review, hindi talaga kami na content ni Ninang Thea sa kinain namin, kaya naman naglakad na kami pabalik sa office. Buti na lang may nakita kaming rainbow, sabi ko picturean ko na lang siya. Naiinip na nga siya dito, paano ba naman daw kasi ang dami kong pinapagawang posing. Syempre hindi ko sinasabi, video tong ginagawa ko. Maaga pa nga nito, kaso sobrang init na habang naglalakad kami, kaya naman hinubad ko na yung jacket ko para ipakita ko yung ab ko. Konti pa nga lang yung nilalakad namin dito, pero yung pagod namin, kala mo nag-movie marathon. Pakiramdam namin yung kinain namin, nalusaw lang sa paglalakad. Sabi ko, balik na kami at inaantok na ako. Bago nga pala mag-uwian, dinalaw ako ni Ninang Thea dito sa station ko kasi nag-order daw siya ng milk tea. Gusto daw niyang i-share sa akin. Sabi nga niya, ang sarap daw dito sa napili kong station. Paano naman kasi kapag ka nag-work ka, pwede kang tumingin sa labas. Sabi ko, ganito ako mag-work. Ganito ako mag-work. Parang hindi ka ma-stress. Balok talaga. Ano ba itong milk tea mo? Lalaki naman ang sago. Nakikinom ka na nga lang. Huwag nandito ka, hindi ka nababagay dito. Nakikinom ka na nga lang. Yung buong bay na to sa akin lang to. Oo nga, no? Sana all. Nirentahan ko tong buong bay na to. Para solo ko lang. Para ganun ka mag-work. Kasi may bisita ko. Dumadaan-daan. Kanina nga nandiyan siya sa ilalim. Keyboard siya dyan sa may ilalim. Galing. Ang hihingi nga sa akin kanina ng tinapay. Uy, tama na yan. Ang ingay mo. Akin na yan. Tatapon ko lang yan, mami. Sayang. Wala na yan. Oo, wala na laman. Kaya nang basura. Talaga. Parang ito lang ah. Bumalik ka na doon. Sabi ko nga kay Ninang Thea, iwan niya na yung pinag-inuman ng milk tea at itatapon ko na lang mamaya dahil maingay na yung paghigop niya. Sabi ko nga, bumalik na siya sa station niya at mag-uuwian na.
Dumiretso na naman. Tapos na nga na naman ng isang araw na sarap buhay sa office, kaya naman uuwi na muna kami. Umulan pala ng malakas kanina, buti na lang nilagyan ko ng payong itong loob ng sasakyan. Ang dami ngang nagsilaglagan na dahon, buti na lang merong windshield guard dito banda sa may parking. Pinaalis ko nga sa kanya yung mga dahon ng sasakyan, sabi ko babayaran ko na lang siya. Ayan, ayan. Na oh. Sa paglilinis. Baliw ka. Kuno na, wag ka na mahiya. Ako 10 gusto ko, 10,000. At dahil nga ayaw niyang tanggapin yung inaabot kong pera, sabi ko sakay na lang siya, hatid ko siya sa bahay nila. Bago nga pala kami umuwi ng bahay, nagpadaan nga pala itong pamangkin ko at gusto daw niyang sumama sa bahay ni Lala, kaya naman dinaanan muna namin. Nag-stop over nga muna pala kami. Paano kasi yung pamangkin ko, hindi ko alam kung tulog o masama yung pakiramdam o galit. Yung pala nagugutom lang, kaya bumili muna kami sa may bakery. Nakauwi pala kami ng bahay alas 5 ng hapon, natulog ako agad sa sobrang pagod. Nakakapagod talagang bumiyahe, partida, nakasasakyan pa yun. Paano pa kayo yung mga araw-araw nagko-commute? Ayun lang naman, maraming salamat sa lahat ng nanood. Paalam!